Paano ko po kung sasabihin ko po sa inyo na yung pangalang Yahweh ay hindi totoong pangalan ng Diyos? And for sure, marami po sa inyo na magre-react. Paano to siya nasabi? Paano mo yan siya mapapatunayan? Yahushua, paano mo nasabi that Yahweh is not the name of the Most High God? Well, kung babasahin po natin yung Biblia, brothers and sisters, right? We find out na hindi po pala Yahweh ang pangalan ng Diyos. Now, for sure, na ginagamit yung itong pangalan na to na Yahweh is because nakikita nyo po in the Jewish nation o sa mga Jewish people na ginagamit po nila yung pangalang Yahweh, Yahweh, or anything. And because of that, ang thinking nyo ngayon siguro, yan po talaga yung totoong pangalan ng Diyos. But again, when we go to the scriptures, pag pumunta po tayo sa Biblia, wala po kayong makikitang Yahweh in the scriptures. Now to prove this, let's go to Exodus chapter 3, verse 13. And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you. And they shall say to me, What is his name? And what shall I say unto them? Itong precept na to, o to scripture na to give you the quick story, pinadala po ng the Most High God si Moses para po mapalaya po ng the Most High God yung mga anak ni Israel or the children of Israel. Now, meron pong problema po si Moses. Right? Ang concern po ni Moses is kung tatanungin siya ng mga Israelita kung ano ang pangalan ng Diyos na ito, ano daw ang sasabihin niya? Why? Because yung mga Israelites, brothers and sisters, is nakatira po in Egypt during these times. And in the land of Egypt is marami pong Diyos-Diyosan. A matter of fact, kung gusto nyo pong gawin yung research nyo, if you go to wikipedia.com, is ipapakita sa inyo na there is 1,000 gods na sinasamba po in the land of Egypt. So, it's normal kung tatanungin ng mga Israelites si Moses, well, sino ba tong Diyos na ito? Ano ba yung pangalan niya? This is equivalent sa tanong na, what is your name? So, tinatanong ni Moses ngayon, what is your name? Ano po ba ang pangalan nitong Diyos na ito? Yung Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. In which, sinagot ng the Most High later on. Ang point ko po rito, brothers and sisters, is dito po sa Exodus chapter 3 verse 15. This is the first time na kung saan ipinakita ng the Most High God ang kanyang pangalan to the people. Right? Is because during the time of Abraham, Isaac, and Jacob, hindi pa talaga nila alam yung totoong pangalan ng Diyos. Kundi, they call Him God Almighty, the God of heaven and earth. Pero hindi talaga nila alam ano yung pangalan niya. So, tinanong ni Moses ngayon ang the Most High God, ano po ba yung pangalan niyo? So that meron po akong isasagot sa mga Israelites kung tatanungin nila ako, ano ang pangalan ng Diyos na ito? Basahin po natin in verse 14. Ito po yung sagot ng the Most High sa katanungan ni Moses. Ano po ba ang pangalan nyo? And we will see, brothers and sisters, kung Yahweh po ba ang sinagot ng the Most High? Kung Yahweh ba? Kung El Shaddai ba? Right? O Jehovah or Yah. Titingnan po natin kung yan po ba ang sinagot ng the Most High God. Verse 14. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. So sinabi ng the Most High God, I am. Ang sabihin nyo sa mga Israelites, I am. Now, kung itra-translate po natin tong word na I am sa Old Phoenician Hebrew, ang pagbigkas po nito is ahaya. So when it says I am that I am, that is ahaya, ashar, ahaya. I am that I am.
Sa modern Hebrew po is, ang pagbigkas po nun is Ei, Esher, Ei. Pero po in the old, ang pagbigkas po niyan is Ahaya, Ashar, Ahaya. So pag sinabi natin I am, ang translation po niyan is Ahaya. So sinabi ng the Most High God, ang sabihin niyo po sa mga Israelites is Ahaya, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Na as you can see, brothers and sisters, wala pong binanggit na Jehovah, wala pong binanggit na Yahweh, Yahweh, Yah, El Shaddai. Kasi meron lang pong iisang pangalan ang Diyos. Si Satanas lang po, brothers and sisters, ang may maraming pangalan. Pero ang ating Diyos, na sinusunod natin dito sa Biblia, has only one name. At ang kanyang pangalan is Ahaya. Verse 15, And God said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you. This is my name forever. Kung napapansin niyo po, brothers and sisters, yung word na name has no letter S, meaning to say it is singular. E kapag singular siya, ano pong ibig sabihin? Meron lang pong iisang pangalan ang Diyos po natin. So the question is, saan po nanggaling tong iba't ibang pangalan na ginagamit ng mga tao in order to call on the Most High God? Kung sinabi po sa Biblia na meron lang pong iisang pangalan ang Diyos. This is my name forever. Meaning to say, itong pangalan na Ahaya is forever. And this is my memorial unto all generations. So meaning to say, brothers and sisters, ito po yung gagamitin na pangalan from the next generation to the next. Meaning to say, hindi po siya magbabago. Hindi po siya magbabago. So during Moses' time and the Israelites, brothers and sisters, ang pangalan na ginagamit nila to call on the Most High God is Ahaya, at hindi po Yahweh.